fourth game this playoffs. Sino kaya ang tutuldok sa laban between the Team Falcons and TLPH? Wait, totoo ba ito nakikita ko? What? Flat What? TZ. Zushin. Ha? Oo nga. Nung inakala natin na ang plot twist natin ngayong araw, aabot tayo ng 10 games ulit. May plot twist pa pala yung plot twist na yon. Feeling ko ang idea kung bakit nilagay nila yung Joshin sa XP is that mas madaling or mas laging makakasalubong ni Few yung Lucas ni Carl TZ. Knowing na mid lane siya, pwede siyang sumama kay Ogwen, Yeah. hanapin nila yung si Carl TZ para makuha niyo yung Unleash the Beast. Kesa naman iipit mo siya sa XP lane, na-trace na lang yung kaharap. O yun lang, natunaw kagad. First blood. Para kay Oheb, ang ganda ng simula nito para sa Team Liquid. Ang pinaka gusto natin ma-bring up dito was the statistics na inilabas din kahapon. I think historically speaking, 8% lang or 10 out of 200 something games yung nanalo with reverse sweep in MPL Philippines playoffs. Pag nanalo dito yung TLPH, sila yung pang-11. Isipin mo yun, di ba? Nadagdagan ang statistika. Pero masyadong mahirap para labanan. Again, this is a clash of titans. Talagang ihinanda ang Falcons sa Team Liquid Philippines para umabot sa ganitong yugto. Oo, pero kung statistics ang nagsasabi, parang bumapabor sa Team Falcons, Team Falcons naman. eh. Pero kasi sa performance ng dalawang teams natin, parang hindi mo masabi kung sino talaga lalaman. Lalaman tuloy. Pwede rin naman. Kailangan ng lamanan yung mga plano, hindi na basta plano lang. Kailangan ng gawa ng execution. And for the side of Team Falcon, ang ganda na ginagawa ni Fluff TZ all throughout kay JP. Okay, ginamit yung penalty zone at pinuruhan kagad si Kyle. Wala magtatanggol sa kanya doon kasi nasa likod naman si Owen. Owen. Si Flat DC nagamit na rin kagad yung kanyang ultimate. At si Carlito ay malaya Ayan na! mabuhay. Pero tinawag na ang tropa! Tinawag na ang Falcons. Pasok din si Pew. Nagamit yung Alicia Beast. Same with that skills na nabitawan niya. Sabay Shockwave Blast. Wala pa masyadong damage. Pero dito pa rin si Kyle Oo. TC. Pipigilan nila na makuha ni Carlito yung purple buff. Pero sino nakakuha? Wait lang, sino? Si Sanji, si Sanji. Ah, okay, sige. Oh, umiikot kasi hindi masyadong pansin. Or baka TV na si Sanji. Sanji. Sure na tayo na si Sanji yon. So far, no, 800 gold lead para din sa TLPH. In terms of EXP, si Cartiz din ang lumalamang. And even two players na kanyang kakampi. So things are looking good para din sa TLPH. Pero sa Team Falcons naman, ang pinaka magiging factor for them para manalo sa Team Falcons is yung kakaibang dynamic nung hero Oo. composition nila. Kailangan magulo yung formation, yung typical Tama. formation na ginagawa ng Team Liquid. And for Team Falcon naman, kailangan nilang mapagana yung unorthodox na pick na meron sila. Tama. Lap TZ with that Zushin, sobrang lambot ngayong early game. Early game. But somehow, he can transition to building up some defense items para magamit yung kits ng isang Zushin to zone out. And yun naman yung responsibility ng isang XP, di ba? Mag-zone ng jungle, mag-zone ng damage dealer. Oh, eto. Ayan na naman. Ayan na, Ayan na naman sa bottom lane. Pumortal na naman si Sanford ay mag-isa Uy! na gamit yung penalty zone. Pero lima pa agad ang sumalubong sa kanya sabay balik sa kanila mga linya. Pero mahabol pa si Pew, nagamit yung Unleash the Beast. Sabay balik uli sa kanyang normal na form. Ngayon, si JP ay sumisilip din. Kyle as well, nagtutuloy-tuloy lang doon sa kanyang mga farms. Tuto ang ating score at nakikita natin yung palitan talaga ng suntukan. I think hindi na nagkaroon ng trade around the time kasi for Oheb dito, hindi siya nakasira ng Torres sa may top lane. Even yung mga plato man lang. Ang bilis din kasi nakabalik ni Super Marco doon na sa gold lane dahil din doon sa portal na kapag tumambay ka doon, Oy! AOG ang nagamit. Okay, na-force din yung flicker ni Pew kasi hindi nga siya nakakatakas dahil wala na nga siya nung dalawang dash na meron siya. Ngayon, dispersion and rotation from Sanji, kailangan niya lang maglatag dyan. Actually, ako nga, parang nasa isip ko nga niya, pindutin mo lang ng pindutin niya kasi may extra shield naman yan eh. Pwede, di ba? Oh, pwede lang gamitin. Ay, wait! Penalty ayun zone! na. Dalawa naman! Sakto yung dalawa. Carlito nakuha yung pagong. Ngayon, Unleash the Beast ay nagamit. Kasabay pa nga, numaklash combo na nabitawan dito ni Carlito. At yung pagong ay nakuha muli ng Team Liquid. Sabi kasi natin kanina, yung game 1 to 4, parang iwas na iwas sa team fight. Ayan yung total na halos na kills natin kanina ng previous game. 3-2. Meron agad, 5 minutes pa lang at talagang tuloy-tuloy ang pag-teleport ng mga players natin. Even Oheb dito ay laging pinupuntahan na rin. Napaka-importante kasi napigilan yung mga lanes. Pero yung borderline kasi ng gold lead parang
hindi pa lumalagpas ng 1,000. Pero na-maintain siya ng TLPH. And speaking of gold lead, for the side of Team Liquid PH, kailangan mag-exert pa sila ng effort na i-gravitate yung rotation towards OHEB para makapag-farm siya. But for the side of Team Falcons, ang kailangan lang gawin, sumama lang si Super Marco doon sa mga shortcut na pwede nilang gamitin para sa kanya mapunta yung kill, then babalik lang siya afterward. Ang hapdi ng mga flash combo din ni Carlito, yun lang. Naipit si Fuse sa kamay ng Team Liquid at kulang na naman ang Team Falcons sa maaaring gawing aksyon ng Team Liquid. Grabe no, pag iisipin mo, sobrang bigat na ng pinagdaanan ng mga teams natin. Na day 1 pa lang, ganon din ngayong day 2. Tapos bukas, yung matatalo pa dito ay kakalabanin ng Aurora Gaming. So parang doon palang kumpleto sa Ricardo sa talaga! Ayun na, sumama na kagad. Namatay na si Oheb dito. Diversion play pero di na itutuloy. At ibibigay na nila si Aray Sanford. ko. Nakadalawa si Makmak. At napakaganda nito para sa Team Falcons kasi yung main damage dealer mo ay nabibigyan mo ng pagkain. Oo, dumobble kill, no? Parang Oo. yung lahat na nasustansya sa kanya napunta. Kumbaga sa nutritional box, go, grow, glow. Tama. Puno yung food pyramid. Food pyramid. Food pyramid pala. Naging nutritionist na kayo bigla. Di kasi napakasustansya ng mga laban natin ngayong araw eh. Tama naman. Pero again, yung sustansya na yon ay kailangan mag-reflect maya-maya na ngayon ay hawak na ng Falcons ang lead. Hindi naman ganun kalaki Okay na. pagdating sa gold. Pero papasok na ako ng Team Liquid. Habang si Marco ay nakakuha na ng pagong. Habang ng Liquor. Guardian, Ooh! tinamaan ng tatlong Fiebro mula sa Team Falcons. Mahabol. Habang si Super Makmak ay nakuha na yung pagong. Diversion play ay gagamitin. Sino ang lalabas? Si Sanjay Enondo. Dispersion Carl! station na gamit rin. Carl! Dahil TC yung matras. Pero si Carlito ay pinupuruan ng dalawa. Flap and few connection, ladies and gentlemen. Pero Uy! hindi bibigilan Ay! ni Oheb ang kanyang sarili. Ay! Eto na, pumapaldo na. Habang si Ogren ay tinawag na rin ang Putol! tropa. Patay din itong si Oheb. Super Makmak ay nakabawi na. Ngayon si JP mag-inay sa target. Tuloy-tuloy sila dito. Kahit TC ay makakakuha. Hindi, binigay muli kay Super Ay, di Makmak. mo naman, hindi Si mo Sanford naman. na mag-inay sa target. Andun yung mga shuriken. At sa Ang kanyang sakit! damage. Dispersion and rotation mula kay Sanji. Pero hindi na rin Pinunggo! naman pipigilan. Iisa muli ata si Marco. Pero hindi. Si Kyle ang makakakuha. Pero tuloy-tuloy ang pagkuha ng kill ng Falcons. Napakahaba na naging D5 natin. Ganun ka-importante nakita yung pinaka-factor na mga global ultimates natin. Both from Ogwen and even from Sanji. But definitely for Team Falcons dito, nararamdaman na natin yung damage from Super Marco. Now at 701. Grabe. For the bulletproof. At hindi na pupuntahan ngayon ng TLPH. This is a very healthy game para kay Super Marco. Ni wala man na makaabot sa kanya. And even if titingnan natin yung mga items, isa na lang yung kailangan niya para masabing full item na. Just the golden staff is enough para masabing Super Marco na ang sakit niya. Pero Ogwen is gonna go down. Okay, bago siya mamatay, nailabag niya muna yung portal. Wala tayong idea dito. Ay, Ang team napapansin Liquid na! Philippines, si Carlito ay mamamatay. Ay hindi, nakakuha pa rin siya ng kill doon. And this time, ay Team Liquid Philippines ay paatras na. Kaya lang di na makakalayo itong si JP. Ngayon si Few at ang buong komunidad ng Team Falcons. Inaantay lang ang pagkakataon. Few ay andun din ang kanyang mga pokes at matagumpay na nila mababasag yung Torres sa itaas. Grabe information dito ng Team Falcons. Talagang parang may nakaharap para kay Super Marco. Tapos si Yup. Super Marco, sidestep lang. Single, double. Parang dancer lang eh, no? Oo. Hindi naman harit yung gamit niya, but still, the idea is there for the version. Ayan na naman. Naman, tatlo kagad na lumabas. Sabay conceal ang magiging puti na Open! kagad nila si Few. Hindi na magagamit at makokopya pa yung Unleash the Beast na meron si Kyle. 4v5 ang magiging, Carl rather, 4v5 ang magiging laban. Team Liquid Philippines, hinahawakan na yung lore. JP ngayon na magiging puti rin na. Kakalahatiin yung buhay dito. Bababaran ni Flap TC. Pero mabilis mauubos yung kanyang Ayan mana. na. Kalahati na yung buhay ni JP. Apat na tukan niya nagamit. Habang si Sanford ang buong kumpara. Ay! Team Liquid, ando na yung initiation mula kay Sanford. Patay kagad si Kyle at si Super Makmak. Ngayon na rin si Flap TC. Legendary na. And this time ay makukuha yung Lord ng Team Liquid. Malatago for the team fight. Nakita natin doon. Pero aangat ang TLPH. Nandun sa may taas dadaan. Pero makikita natin masira na rin Torres sa gitna. At nagsisigawan na ngayon ang Cavalry. Saan dinala si sa may bottom Sa baba. lane. Okay. Akala ko diniretso doon sa may top nakasalubong kasi yung chip.
if ever. So 10 minutes guys, 23 ang total kills natin para sa game number 5. Ganon kalaki yung epekto na nawala si Few doon sa laban. Remember, for the longest time at nung lumabas yung damage dealt, si Few pa nga yung pinakamay mataas na damage dealt. But because of Few not in the picture, napakagandang setup na magmumula sa kupunan ng Team Liquid without any counter initiations coming from the side of Team Falcons. Now that the Lord is up, sa kanila mapupunta at yung target ng Team Liquid, samahan na rin talaga yung Lord. Yung mga nanonood po ngayon, after nito, uminom po kayo ng pineapple juice para nakaka-high blood sa sobrang daming nangyayari. Pampababa lang ng presyon. Feeling ko, after nito, magpapa-pineapple juice din ako. Good for the heart. Good for that. Kasi parang pinabilis lahat eh. Para kang nagpapatugtog ng sound trip na naka-times 2 yung speed. Kasi hindi na sila naglalakad. Teleport lang ng teleport. Tama. Action kung action talaga eh. At lalong bibilis yung magiging action dito dahil nga doon sa mga teleports na meron sila dito. And this time ay nabawi na ng Team Liquid Philippines yung lead na hawak kanina ng Falcons. Ayan, nakabang si Owen ha. Tsaka meron kasi pang-vision din from Flap TZ. Opo, yung mga bagong dating pa lang sa stream. Dahil napansin na, naku, ang dami viewers. Panoorin ko nga to. Flap TZ po, yes, XP Lane. Opo, Jushin, tama yan. Tama Tama po yan. yung pinapanood. Pawang professional lamang po ang gumagawa nito. Huwag nyo gagawin sa RG, please Opo. lang. Op, diversion. Ayan na. Oh. Sa Ayan na. nalabas. Ay! Yan na! Okay, nagamit kagad yung beacon pa. Kaya lang ang problema ay hindi magiging sapat. Tumba si Flap. Ngayon, Ay, ready teka. ang Team Liquid Philippines. Pero kinuha na itong May malilikod, Leash may the malilikod Beast. yata. May malilikod si Owen. Kompleto rin naman sila dito. Mapipigilan ba nila ang pagsugod ng Team Liquid Philippines? Pero si Sanji yata magiging target. Owen, naku, nakita na siya dito ni Car TZ. At siya ang pupuruan. Dapat ang sugar niya yung nagamit. Eh, si Summer tumalon na rin. Sanji as well, Tumalon! tumalon na. Ngayon si Owen ay mamamatay nga ba? Buhay pa rin. Dahil! Si Super Dahil! Pwede siya ma-play dito. Ohem at ang bukom na ng Team Liquid Philippines ay kailangan na lumayo at matras. Ang intense! Pakipost! Pakipost! Ando na rin yung Shockwave Blast. Atrasan muna sila Sanford. Halit ng buhay. Kailangan na lumayo at kailangan ng matras. Ginamit na rin yung diversion play para makaligtas ang Sansa Duo. Oh my God! What a game! Hindi ko na alam yung mararamdaman ko. Pwede magpapos muna. Kung pwede lang! Yung cast na din mamamay ng tech post eh. Tekpos. Ano, information overload. Ang dami nangyayari. Oh. Ayan. Okay. Kailangan mo Hinga. na natin huminga. Hinga. Inhale. Exhale! Ay. Hi, buhay. Kasi kapag nagpo-post tayo dito, maririnig mo rin yung mga audience. Ay, magsisigawan din eh, no? Sabay-sabay din eh. Oo. Sabay-sabay po tayo mapaos dahil sa game na to. Pero to, Lord, sinisimulan na naman. Hindi ko inakala na 12 minutes, 13 minutes pa lang ng game. Pero ganito na agad ang sitwasyon na ating laban. Nakaabang ngayon, Ayan na. meron na naman diversion play. Sana naman sila susunod. Ako si Carl TZ at napuruan! Wala kagad jungler ng Team Falcons! Ngayon si Owen, kailangan matras. Meron naman siyang immortality dito. Kaya lang ang problema ay nagamit na rin niya yung portal. Ngayon, uubusin ata. At ready na ang Team Liquid Philippines. Owen Napatay si down! Owen. Pop yung emo. Dalawa kagad ang wala para sa Team Falcons. At malaking kalabangan ito para sa Cavalry. Oo, pero nakaangat yung Binion Wave ng Team Falcons. Kahit doon sa may top lane ay lamang yata. Abante, pero sisecure na nga to ng TLPH. Uy! Okay. Akala Okay, ko topless. May pakaba. May pakaba si Carl TZ doon. Iniwan niya ng onti yung Lord. But again, the Lord will fall to the hands of Team Liquid. Nandun sa gitna yung Lord at yung ibang mga members ng Team Liquid Philippines, they could possibly get that diversion down that middle lane. Hinihintay lang ni Sanji na maklear ni Oheb. Ayan na yung diversion. Pero dalawa okay, nandun pa rin Sabi sila sa inyo, dalawa. walang maglalakad dito eh. Ito na yung Lord sa may bandang gitna. Kompleto ng mga players sa Team Falcons. Si Owen ay medyo malayo, pero mahuhold ba to? Ng Okay. mga Falcons, Sige, TLPH, okay. sisira mo na sila mga tore yan sa may bandang likod, sabay Uy! flicker out. Umatras muna dito kasi Pew hawak niya yung penalty zone. Kailangan niya na additional na panghawak dito sa Team Liquid Philippines. Basag na yung Torres sa itaas. Round Ngayon, round number 2. Actually, napakarami na nga round dito eh. Pero bilangin na lang natin based doon sa gagawin ng Team Liquid Philippines. Torres sa may bandang ibaba magiging punti niya. Ready ang Team Falcons dito. Flap TZ as well. Ay binibitawan lang niya yung kanyang mga lanterns. And may pagkalmang gagawin ng Team Liquid Philippines. 5K, 5.5K ang kanilang lead. Op! Ayun na naman. Okay. 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 Kakapahinga ko lang eh, kaka-stop ko lang Kakapahinga eh. lang namin.
Kakastop ko lang magsalita eh. Akala ko ano eh. Kinakabahan. Napapahawak na ako siya. Kasi kapag hindi natin nakikita, pwede siyang dun sa labas ng mapa. Oo. So baka mamaya dun pala papunta, magulat na lang tayong lahat. Pero paatras. Okay. Paatras. Isipin mo tayong tatlong caster na nagkakast ngayon. Kinakabahan na. Hindi naman tayo maintindihan paano pa kayo nanonood ng mga international viewers ngayon. Ay, ayun na nga. naman, Nako. To all our international viewers Yan. out Huwag there, mo na i-translate, kakasabi ko na hindi maintindihan. Pero sige, sige. Sige, ano? we are nervous. Yeah. Yun lang eh. Yun lang, hanggang dun lang eh. Ay, nako, grabe itong laban na to. Pero ito, paano ba? Paano ba magiging sitwasyon? Anong winning condition for TLPH? Ano din ang winning condition for Team Falcons? Be the better surprise. I mean, for Team Falcons, kailangan mas masurpresa nila ang Team Liquid with that diversion, or with that shortcut rather, na pwedeng gawin ng isang chip. But for Team Liquid PH, the diversion is the answer. Kailangan nilang ma-caught off guard ang Team Falcons. 43 seconds onto the Lord, they could put that fight onto that Lord objective. Pero for Team Falcons, sila yung pinakalugi doon dahil nakasove yung minions ng Team Liquid sa base nila. Oh, okay. So parang ano dito, kailangan on point din talaga yung maging desisyon ng ating mga teams. Pero kasi ang crucial di ba? Meron ka nga portal, Aha. tapos meron ka namang diversion play din para dito sa team. Paano kung magkasalisihan na? Feeling ko one reason din siya kung ba't naiilang din sila Ogwen na basta-basta na lang kasi wala na silang mga inhibitor turrets. Pag mag-try sila na gumawa ng play sa other sides of the map, baka mahirapan sila. Double dash from Q. Okay. Ayun na Diversion. naman! Diversion play, hindi yata nila lang. Now, Daisy, ang magiging pundira. Ito na yung Stampede. Uy, with Ang the niluluto ground. ng With the Liquid. ground. Kahit easy boy pa Para sa rin. likod. Pero not for long ata. Nasa likuran. Atin si Ogen. May pakpakan magaganap si Flat Daisy naman din nakagad. Ang JP. autocard ay gagamit ni JP. Wala May na siyang portal. abot na, pero si Ogen Oh ay my gagamit God. na kanyang portal. Pero na-pop yung immortality. Nandun si Carlito. Ang batang kambing. At killing spree na siya. Okay, may kita natin ngayon that you have 3 players aside ng Team Falcons. Tingnan natin kung matatapos na ba ito ng TLPH. Magkakaroon ng minion wave. Paano magiging champion ngayon ng Team Falcons? Unti-unti kakatok! Kapal ng Maeve at ang Team Liquid Philippines ay tutungtong sa upper bracket finals. Team Liquid Wow! Philippines. Sila ang dadagdag doon sa 10 teams or 10 games na na-reverse sweep pagdating sa MPL playoffs. Grabe, hindi pa rin nagsisink in sa akin. Officially,